Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. AFP-PCG, na kumpleto ang panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Tagumpay ang pinakahuling rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nakompleto nito, katuwang ng Coast Guard, ang panibagong paghahatid ng probisyon at pagpapalit ng mga tropang nakaposte sa BRP Sierra Madre. Sa inisyal na ulat ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad ngayong umaga, walang untoward incident na nangyari sa operasyong naisagawa kahapon, Nobyembre 14. Isinagawa ang RORE mission mula ng pinakahuling operasyon noong September 26 sa ilalim ng umiiral pa ring pakikipag-usap sa China na paupain ng tensyon sa teritoryo. Samantala, nagpasaklolo na ang AFP sa mga alkalde ng Metro Manila para sa kampanya laban sa fake news at iba pang kung tawagin ay malign influence ng China pagdating sa isyu sa karagatan. Umapila ang Office of the Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations o J7 na paigtingin pang information drive at recruitment sa gitna ng umano'y foreign interference activities na umaabot na hanggang sa level ng barangay. Bilang tugon, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na hihingi sila ng kopya ng Murillo Map sa AFP para ipaskil sa kanilang tanggapan at iikot sa mga lokal na pamahalaan sa Kalakang, Maynila. Isasama na rin umano ng Regional Peace and Order Council sa agenda nito ang recruitment ng reservists, katuwang ang mga LGU. Kung siguro hihingi kami ng bagong mapa sa AFP para maipaskil sa mga strategic na lugar dito sa MMDA. At ganoon din po, napag-usapan kanina na iikot din itong information campaign, pati po yung recruitment ng reservists sa lahat ng LGUs dito sa Metro Manila. Nabatid na isa ng reserve unit ng militar ang buong MMDA sa ilalim ng Engineering Brigade ng Philippine Army. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa MBC TV Weather Update, Pepito, naglandfall na sa Panganiban, Catanduanes. Naglandfall na ang Super Typhoon Pepito o international name naman niya sa Panganiban, Catanduanes, ayon sa State Weather Bureau nitong Sabado ng gabi. Pasadong alas 9:40 ng gabi, naglandfall si Pepito sa bansa. Batay sa 10 PM forecast ng State Weather Bureau, pumapalo na sa 325 km/h ang pagbugso ng bagyo, at napanatili nito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 km/h malapit sa gitna. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 25 km/h. Si Pepito ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng umaga o hapon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.